Exodus chapter 11 to 15 Tagalog Bible reading with audio. Exodus chapter 11. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Exodo 11, ang huling salot, ang kamatayan ng mga panganay. Una't sinabi ng Panginoon kay Moises, isang salot pa ang dadalhin ko kay Faraon at sa Ehipto. Pagkatapos ay papayagan niyang kayo'y yumaon pagka kayo'y kanyang pinalayas, ay kanyang itataboy kayong lubos. Salitain mo ngayon sa mga pakinig ng bayan at hingin ng bawat lalaki sa kaniyang kapua at ng bawat babae sa kaniyang kapua ang mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto, kati, at ibinigay ng Panginoon sa bayan ang biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. Bukod dito'y si Moises ay lalong dakila sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga lingkod ni Faraon at sa paningin ng bayan, Pak. At sinabi ni Moises, ganito ang sabi ng Panginoon, sa hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto, at mamamatay ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Faraon na nauupo sa kaniyang luklukan, hanggang sa panganay ng aliping babae na nasa likod ng gilingan, at lahat ng panganay sa mga hayop. 6. At magkakaroon ng malaking hiyawan sa buong lupain ng Ehipto, na kailan makidi nagkaroon, ni magkakaroon pa kailanman. Sini datapuwat sa alin mang anak ni Israel ay walang gagalaw kahit aso, laban sa tao o laban sa hayop. Upang inyong maalaman na ang Panginoon ay naglagay ng pagkakaiba sa mga Ehipsyo at sa Israel. 8. At lahat ng mga lingkod mong ito ay magsisibaba sa akin, at yuyukod sa akin na magsasabi, ikaw ay lumayas, ikaw, at ang buong bayang sumusunod sa iyo, at pagkatapos niyan ay lalayas ako. At siya'y lumayas na may malaking galit. 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hindi kayo didinggin ni Faraon, upang ang aking mga kababalaghan ay mangyari sa lupain ng Ehipto. 10. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Faraon, at hindi pinayaon ng Panginoon si Faraon ang mga anak ni Israel na mula sa kaniyang lupain. Exodo 2, ang Paskua at pag-alis sa Ehipto. Ang pagtatakda ng Paskua. Una at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ang pasimula ng mga buwan sa inyo. Itaning ng buwan ng tom sa inyo. 3. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasangpung araw ng buwang ito ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng isang kordero ayon sa mga sangbahayan ng mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. 1. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti sa isang kordero, ay kumuha siya at ang kaniyang kapitbahay na malapit sa kaniyang bahay ayon sa bilang ng mga tao, ayon sa pagkain ng bawat isa, ay inyong bibilangin sa kordero. Imo ang inyong kordero ay walang kapintasan, lalaki, na iisang taon ang gulang. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. 6. At inyong iingatan hanggang sa ika-4 na araw ng buwang ito at papagpapatayin ninyo ang buong kapulungan ng Israel sa paglubog ng araw. 7. At kukuha sila ng dugo at ilalagay sa 2 haligi at sa itaas ng pintuan ng bahay na kakanin nila nito. At kakainin nila ang laman ng gabing yaon na inihaw sa apoy at may tinapay na walang lebadura at kakanin na may mapapait na gulay. 9. Huwag ninyong kakaning hilaw ni nilaga sa tubig man, kundi inihaw sa apoy, ang ulo, pati ang mga paa at ang mga lamang loob. 10. At huwag ninyong iwanan ng anuman hanggang sa kinaumagahan, at anuman ang matira hanggang kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy, at ganito ninyo kakanin. May pamigkis ang inyong mga baywang, may panyapak ang inyong mga paa, at may tungkod sa inyong kamay, at inyong kakanin na may pagkaapurahan. Ito ang Paskua ng Panginoon, ang ikasampung salot. Sapagkat ako'y daraan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa tao hanggang sa hayop, at laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto ay magpaparusa ako. Ako ang Panginoon. 13. At ang dugo ay magiging tanda sa inyo sa mga bahay na inyong kinalalagyan, at pagka aking nakita ang dugo, kayo'y lalampasan ko, at walang salot na mamumuksa sa inyo ng aking sugatan ng lupain ng Ehipto. 14. At ang araw na ito ay magiging alaala sa inyo, at ipagdiriwang ninyo na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ay ipagdiriwang ninyo na pinakatuntunin magpakailanman. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw ay inyong aalisin ang lebadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino mang kumain ng bagay na may lebadura mula sa unang araw hanggang sa ika-7 araw
ay ihihiwalay ang taong yaon sa Israel. 16. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong, at sa ikapitong araw ay gayon din. Walang gawang darakpin sa mga araw na iyan, maliban sa pagkain ng bawat tao. 17. At inyong ipangingili ng pista ng tinapay na walang lebadura, sapagkat sa araw ding ito inilabas ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto, kaya't ipangingilin ninyo ang araw na ito bilang tuntunin magpakailanman. 18 sa unang buwan, sa ika-14 na araw ng buwan, sa hapon, ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura, hanggang sa ika-21 araw ng buwan sa hapon. 19 pitong araw na walang masusumpungang lebadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino mang kumain ng anumang bagay na may lebadura ay ihihiwalay sa kapisanan ng Israel, maging taga-ibang lupa o katutubo. 20 walang kakaning anumang bagay na may lebadura, sa lahat ng inyong tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Pagtalima ng Israel. 21 Nang magkagayoy tinawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel, at sinabi sa kanila, magsikuha kayo at magsipili ng kordero ayon sa inyong mga sangbahayan, at inyong patayin ang Paskua. 22 At kumuha kayo ng isang bigkis ng hisopo, at inyong isawsaw sa dugo na nasa palanggana, at haplusan ninyo ang itaas at 2 haligi ng pinto ng dugo na nasa palanggana, at sino mang tao ay huwag lalabas sa pintuan ng kaniyang bahay hanggang kinaumagahan. 23 Sapagkat paroroon ng Panginoon upang saktan ang mga Ehipsyo, at pagka nakita niya ang dugo, ay lalampasan niya ang pintuan, at hindi papayagan ang mananakit na pumasok sa inyong bahay upang saktan kayo. 24 Inyong iingatan ang bagay na ito bilang tuntunin sa inyo at sa inyong mga anak magpakailanman. 25 At mangyayari, pagka kayo'y napasok na sa lupain na ibibigay ng Panginoon, gaya ng kaniyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang seremonyang ito. 26 At mangyayari, pagka sinabi ng inyong mga anak sa inyo, ano ang kahulugan ng seremonyang ito? 27 Ay inyong sasabihin, ito ang hain ng Paskua sa Panginoon, na lumampas sa mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kaniyang sugatan ng mga Egipsyo at iniligtas ang ating mga tahanan, at ang bayan ay yumuko at sumamba. 28 At ang mga anak ni Israel ay yumaon, at ginawa ang ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, gayon ang ginawa nila, ang pagsasakatuparan ng salot. 29 At nangyari, sa hating gabi ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Faraon na nakaupo sa kaniyang luklukan, hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa hayop. 30 At bumangon si Faraon ng gabing yaon, siya at ang lahat ng kaniyang mga lingkod, at ang lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng malaking hiyawan sa Ehipto, sapagkat walang bahay na walang patay. Pagpapalaya ng Israel. 31 At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron ng gabing yaon, at sinabi na magsitindig kayo, at umalis kayo mula sa aking bayan, kayo at ang mga anak ni Israel. Yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi. 32 Dalhin din ninyo ang inyong mga kawan, at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at yumaon kayo. At ipanalangin ninyo ako. 33 At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan upang paalisin sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kami lahat mamamatay. 34 At dinala ng bayan ang kanilang masa na hindi pa nalalapatan ng lebadura, na balot sa kanilang mga damit, sa kanilang mga balikat. 35 At ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa salita ni Moises, at humingi sila sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at ginto, at mga kasuutan. 36 At binigyan ng Panginoon ng biyaya ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ipinagkaloob sa kanila ang kanilang hiningi. At kanilang sinamsam ang mga Ehipsyo, paglalakbay mula Ehipto. 37 At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot, na may 600,000 lalaking naglalakad, bukod pa sa mga bata. 38 At isang karamihang halo-halo ay sumama sa kanila, at mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. 39 At kanilang niluto ang masa na kanilang inilabas, mula sa Ehipto na mga tinapay na walang lebadura, sapagkat hindi ito pinapaalsa, sapagkat sila'y pinalaya sa Ehipto, at hindi na sila naghintay ni nagdala ng mga pagkain, according ang paninirahan ng mga anak ni Israel. Sa Ehipto ay 430 taon. 41 At nang maganap ang mga taon, sa araw ding yaon, ay lumabas ang lahat ng hukbo ng Panginoon mula sa lupain ng Ehipto.
22 gabing ipinagpuyatan sa Panginoon upang sila'y ilabas sa lupain ng Ehipto. Ang gabing ito ay ipangingilin sa Panginoon ng lahat ng anak ni Israel sa buong panahon. Exodo 13, pag-alaala sa Pasko at pagtawid sa ilang, ang pag-alaala sa panganay, on at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, 2. Italaga mo sa akin ang lahat ng panganay, na anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging tao o hayop ay akin. 3. At sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na kayo'y lumabas sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas kayo ng Panginoon mula roon at huwag kayong kakain ng anumang bagay na may lebadura. Sa araw na ito kayo'y lumabas sa buwan ng Abib. 5. At mangyayari, pagka ikaw ay pinapasok ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, ng Heteo, ng Amoreo, ng Heveo at ng Hebuseo na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo na lupaing binubukalan ng gatas at pulot, ay iyong ipangingilin ang paglilingkod na ito sa buwang ito. Weeks 7 araw kang kakain ng tinapay na walang lebadura at sa ikapitong araw ay magiging pista sa Panginoon. Setto, tinapay na walang lebadura ang kakainin sa 7 araw. At ang tinapay na may lebadura ay hindi makikita sa iyo, ni may makikitang lebadura sa lahat ng iyong hangganan. 8. At iyong sasabihin sa iyong anak ng araw na yaon, ito ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y lumabas sa Ehipto. 9. At magiging tanda sa iyo sa iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautusan ng Panginoon ay mapa sa iyong bibig sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas ka ng Panginoon mula sa Ehipto. Kaya't iyong iingatan ang tuntuning ito sa takdang panahon taon-taon. Ang pagtubos sa panganay, 11. At mangyayari, pagka ikaw ay pinapasok ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, gaya ng kaniyang isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang at ibinigay na sa iyo, dov ay iyong ilalagak sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata. At bawat panganay ng iyong hayop na mga lalaki ay magiging sa Panginoon, 2. At bawat panganay ng asno ay tutubusin mo ng isang kordero, at kung hindi mo tutubusin ay babaliin mo ang leeg nito, at lahat ng panganay sa mga tao sa iyong mga anak ay tutubusin mo. 14. At mangyayari, pagka sa panahong darating ay itanong sa iyo ng iyong anak, na sasabihin, ano ito? Ay iyong sasabihin sa kanya, sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas kami ng Panginoon mula sa Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. 15. At nang magmatigas si Faraon na kami paalisin, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ng tao hanggang sa panganay ng hayop, dahil dito'y inihahandog ko sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata na mga lalaki. Ngunit ang lahat ng panganay sa aking mga anak ay tinutubos ko. 16. At ito'y magiging tanda sa iyong kamay, at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto. Yung haliging kaulap at haliging apoy, 17. At nangyari nang papayaunin na ni Faraon ang bayan, ay hindi sila itinuro ng Diyos sa daan ng lupain ng mga Filisteo, bagaman yaon ang pinakamalapit, sapagkat sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kung sila'y makakita ng pagbabaka at manumbalik sa Ehipto. 18. Kundi iniligid ng Diyos ang bayan sa daang palibot ng ilang sa tabi ng dagat na mapula. At ang mga anak ni Israel ay umahon na may mga sandata mula sa lupain ng Ehipto. 19. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose, sapagkat mahigpit na pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, walang pagsalang dadalawin kayo ng Diyos, at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito. 20. At sila'y humakbang mula sa Sukoth at humantong sa Etham sa gilid ng ilang. 21. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay sa isang haliging apoy upang liwanagan sila, upang sila'y makalakad sa araw at sa gabi. At 22. Hindi na alis ang haliging ulap sa harap ng bayan sa araw, ni ang haliging apoy sa gabi. Exodo 14. Ang paghati sa dagat na pula, utos ng Diyos kay Moises. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Dusa salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa harap ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa harap ng Baal-Zephon,
Sa tapat niyaon ay humantong kayo sa tabi ng dagat. Diya't sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel, sila'y naguguluhan sa lupain, natakpan sila ng ilang. Pater, at aking papagmatitigasin ang puso ni Faraon, at sila'y hahabulin niya. At ako'y luluwalhatiin kay Faraon at sa buong hukbo niya, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. At kanilang ginawa. Hinabol ni Faraon ang Israel, himaat na saysay sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas. At nagbago ang puso ni Faraon, at ng kaniyang mga lingkod laban sa bayan, at kanilang sinabi, bakit ating pinaalis ang Israel upang huwag tayong mapaglingkuran? 6. At inihanda niya ang kaniyang kariton, at kinuha ang kaniyang bayan na kasama niya. 7. At kinuha niya ang 600 piling kariton, at lahat ng mga kariton sa Ehipto, at mga pinunong kawal sa bawat isa. At pinatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, hari ng Ehipto, at kaniyang hinabol ang mga anak ni Israel, samantalang ang mga anak ni Israel ay umaalis na may matayog na kamay. 9. At hinabol sila ng mga Ehipsyo, lahat ng kabayo at mga kariton ni Faraon, at ang kaniyang mga mangangabayo at ang kaniyang hukbo. At naabutan sila na nakahantong sa tabi ng dagat, sa tapat ng Pihahirot, sa harap ng Baal-zephon. Natakot ang Israel, at nang lumapit si Faraon, itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito yung mga Ehipsyo ay nagsisunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam, at nagsidaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon. 11. At sinabi nila kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto kaya mo kami dinala upang mamatay sa ilang? Anong bagay itong iyong ginawa sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? 12. Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, bayaan mo kami upang makapaglingkod kami sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo, kaysa mamatay sa ilang. Pananalig ni Moises. 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, magsitibay kayo. At tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo sa araw na ito. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakita sa araw na ito ay hindi na ninyo makikitang muli magpakailanman. 14. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo at kayo'y tatahimik. Ang himala sa dagat. Memtorin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit ka dumaing sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magsilakad. 16. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hatiin mo. At ang mga anak ni Israel ay yayaon sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Exodo 15. Ang awit ni Moises at ni Miriam, ang awit ng tagumpay. Uwan ng magkagayoy inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon at kanilang sinabi, awit ako sa Panginoon, sapagkat siya'y lubos na nagtagumpay. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay ibinulusok niya sa dagat. Tuwang Panginoon ay aking kalakasan at aking awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Siya'y aking Diyos, at aking pupurihin siya, ang Diyos ng aking ama, at siya'y aking itatanghal. Truwad, ang Panginoon ay isang mandirigma, Panginoon ang kaniyang pangalan. Quote, ang mga karon ni Faraon, at ang kaniyang hukbo ay inihagis niya sa dagat, at ang kaniyang mga piling kapitan ay nalunod sa dagat na pula. Ni matinakpan sila ng kalaliman, sila'y lumubog na parang bato. Nang iyong kanang kamay, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanang kamay, o Panginoon, ay dumudurog sa kaaway. Sepe at sa kalakhan ng iyong kamahalan, ay iyong ibinagsak ang nagsisibangon laban sa iyo. Iyong sinugo ang iyong poot, na tumupok sa kanila na parang dayami. O ito sa hinga ng iyong mga butas ng ilong, ang tubig ay nagkabunton-bunton, ang mga agos ay tumayo na parang bunton, ang mga kalaliman ay naging parang yelo sa puso ng dagat, na may sinabi ng kaaway, ako'y hahabol, aabutan ko, ako'y maghahati ng samsam, ang aking kaluluwa ay mabubusog sa kanila, huhugutin ko ang aking tabak, pupuksain sila ng aking kamay. 10. Hinipan mo ng iyong hinga, tinakpan sila ng dagat, sila'y lumubog na parang tingga sa malalalim na tubig. 11. Sino ang gaya mo sa gitna ng mga Diyos o Panginoon? Sino ang gaya mo maluwalhati sa kabanalan, kahanga-hanga sa mga pagpuri, gumagawa ng mga kababalaghan? 12. Iniunat mo ang iyong kanan, nilamon sila ng lupa. 13. Sa iyong kagandahang loob ay iyong pinatnubayan, ang bayan na iyong tinubos. Sa iyong kalakasan ay dinala mo sila sa iyong banal na tahanan. 14. Ang mga bayan ay nangakinig. Sila'y nangatakot. Ang panginginig ay humawak sa mga taga-Filistia. 15. Kung magkagayoy ang mga prinsipe sa Edom ay nangatakot, ang mga makapangyarihan sa Moab ay nanginginig, ang lahat ng nananahan sa Kanaan ay nanlulumo. Sida pangamba at takot ay sa kanila.
Dahil sa kadakilaan ng iyong bisig ay matitigilan sila na parang bato hanggang sa makaraan ang iyong bayan o Panginoon. Hanggang sa makaraan ang bayang ito na iyong binili. 17 sila iyong dadalhin. At iyong itatatag sila sa bundok ng iyong mana, sa dakong iyong tinirhan na iyong ginawa, o Panginoon sa santuaryo. O Panginoon, na itinatag ng iyong mga kamay. Aran ng Panginoon ay maghahari magpakailan-kailanman. Pagkalunod ng mga Ehipsyo. 19 sapagkat ang mga kabayo ni Faraon na may mga karo at mga ngabayo ay pumasok sa dagat at ibinalik ng Panginoon sa kanila ang tubig ng dagat. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Awit ni Miriam, 20. At kinuha ni Miriam na propetisa, na kapatid ni Aaron ang pandereta sa kaniyang kamay, at ang lahat ng mga babae ay sumunod sa kaniya na may mga pandereta at may mga sayaw. 21. At si Miriam ay sumagot sa kanila, umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y lubos na nagtagumpay. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay ibinulusok niya sa dagat. Tubig sa Mara. 22. Sa gayo'y pinatnubayan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. At sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakasumpong ng tubig. 23. At sila'y dumating sa Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig doon sapagkat mapait, kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Mara. 24. At ang bayan ay umungol laban kay Moises, na sinasabi, ano ang iinumin namin? 25. At siya ay dumaing sa Panginoon. At itinuro ng Panginoon sa kanya ang isang punong kahoy, na nang kaniyang ihagis sa tubig, ang tubig ay naging matamis. Doon ipinagkaloob ng Panginoon ang batas at alituntunin, at doon sila sinubok. 26. At sinabi, kung ikaw ay tatalima sa tinig ng Panginoon mong Diyos, at gagawa ng matuwid sa kaniyang paningin, at iyong didinggin ang kaniyang mga utos, at gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagak na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Pahinga sa Elim. 27. At sila'y dumating sa Elim, na do'y may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humantong doon sa tabi ng tubig. Salamat po. Please support our channel. Please like and subscribe.